Dito sa karera na to mga idol ay meron tayong dalawang riders na isinali. Isa si Mac at saka isa naman ay si Rodel. Si Mac ay taga Nueva Ecija and si Rodel ay taga Pampanga. So ang goal ng pagsali ng team natin dito sa Tour of Matabungkay ay para ma-expose sila sa malalaking karera. Yung Tour of Matabungkay kasi ay isa dun sa pinakamalaking mga stage races dito sa Pilipinas. And dahil dyan, napakaraming malalakas na riders na sumasali dito. In fact, sa karera na to kasama ang Navy, kasama ang mga Go for Gold, Reina, Exodus at yung iba pang malalaking mga teams. Sa pagsali natin dito mga idol ay matetesting natin kung ano pa yung for improvement ng ating mga riders. Kaya na ba nilang sumabay sa malalakas na team or marami pa silang kakaining bigas? Yung ruta natin dito mga idol ay nasa 100 kilometers and meron 20 kilometers na ahon. So bali yung 20 kilometers na ahon yun yung pinaka-challenge dito mga idol. Pagka hindi sila kumalas doon, more or less kaya na nilang tapusin yung karera na to kasama ang peloton. Yan ay kung hindi sila kakalas dun sa may mahabang ahon na yun mga idol. So tara mga idol, umpisahan na natin yung karera. Andito pa tayo sa likod ng peloton pero mamaya pupunta tayo sa may bandang harap. Okay mga idol, sa wakas sumabot na tayo dito sa may likod ng peloton. And tinitingnan natin kung nag-umpisa na yung karera. Mukhang nag-umpisa na kasi napakatuloy ng takbuhan mga idol. Pero unfortunately hindi pa tayo pwedeng pumunta sa harapan kasi nag-i-establish pa lang ng breakaway. So eto si White Mix sa ating harapan. Paalam tayo kung pwedeng pumunta sa harapan. White! Hindi pa ba pwedeng pumunta doon? Kasi nagkakabalakan. Okay. Hindi pa. So nakikita ko si Mac nasa likuran mga idol. Medyo pangit yung posisyon niya. So, especially napakarami ng mga riders dito. And medyo mabigat yung kalaban nila Mac and ni Rodel. Kasi nandito ay mga Navy, mga Go for Gold. Pero magsisimula talaga itong banata na to pagdating sa ahon. So mamaya sa ahon makikita natin yan. Patayin muna natin ha. Bawal pa tayong lumagpas dito sa may sa Comisaro. So mamaya pagka nagkawatak-watak na yan mga idol, makikita na natin yan. Tinitingnan ko rin, ayun na, nag-umpisa nang pumatak ang ulan mga idol. Napakadelikado nito. Lalo na kung mga carbon yung rims na hindi disc brake, na rim brake, no, napakadelikado na to mga idol. Kasi madulas yan, lalo na pag nabasa yung carbon na rim brake. Halos walang preno pag initial na pindot, pero pagka natuyo na yon, kakapit na ulit. So andito na tayo sa malapit na tayo sa start ng Batulaw mga idol. And ayan nga, unfortunately ay medyo umulan, pero sana hindi magtuloy-tuloy yung ulan na to mga idol. So ito na, malapit na tayong kumanan mga idol. Papunta na tayo ng Batulaw. Ito si White Mix sa ating harapan. And mukhang hindi pa siya nagbo-broadcast mga idol, hindi pa siya nagbi-video. Yung mga highlight lang ipapakita niya. So ayan, yung mga sungka-sungka, mga delikado yan para sa mga riders natin. So yung ruta natin mga idol ay mula tayo sa may Matabungkay ay dadaan tayo ng Balayan, and then ito na tayo sa Tuy, aahon ng Batulaw, and then eventually ay lulusong ulit dito, mag-u-turn sa taas, lulusong ulit dito, and babalik tayo dun sa daan kung saan tayo ay nagdaan nung papunta. So dun din tayo babalik, no? So ito na yung Batulaw mga idol. Pero itong mga lower slopes ng Batulaw ay medyo rolling lang, patag-patag pa mga idol. Makikita natin yan mamaya doon sa may gawing taas. Hindi siya masyadong matarik, mga 3%, 4% lang yung mga pinakamatarik yata dito mga idol nung ako kumakarera. So makakatutok pa rin kahit pa paano. Kaya mga idol, mayroong humahabol na flat yan kanina. Na flat kanina yan, kaya ayan, humahabol ngayon mga idol. And sana makadikit siya, sayang naman hindi pa nagsisimula ay laspag na agad siya. So sana makadikit siya mga idol. So ito, mayroong isang Navy, medyo umaatras na siya mga idol. Makakain siya nitong peloton ng peloton ng mga motor. So ito, buo pa naman yung ating peloton dito. So tingnan natin kung mayroong breakaway sa harapan. Pati muna tayo. Wala akong nakikita na breakaway. Ay meron mga idol, merong breakaway na 4 na rider dito sa may harapan.
merong breakaway na 4 na rider dito sa harapan. And tutukan natin, tingnan natin kung sila ay aabutan pa, no? Ang layo rin, malayo rin ang kanilang breakaway mga idol. Ito ay kinocomprise ng Bont, then Go for Gold. Yung isang uniform mga idol, hindi sa akin pamilyar. And then yung pangatlo, hindi ko alam kung ano ang kanyang team mga idol. Pero medyo malayo sila doon sa may peloton. So bantayan lang natin mga idol. So ito sa harapan yung Go for Gold. So I assume yung mga Go for Gold na nandun sa may likuran ay hindi maghahabol, no? Kasi meron silang team dito. So merong papatay ng trangko dun sa may harapan. So ito, maganda yung kanilang palitan mga idol. So pagka ganyan ay pwedeng magtuloy-tuloy ang breakaway. Maganda yung kanilang palitan. Ito medyo lusong takbo nila, 46 ang kanilang takbo mga idol. And ito yung part na to ng ahon ng Batulao ay medyo ahon lusong pa. Hindi pa tayo yung dire-diretso talaga na ahon, ano? Yung peloton mga idol, tinitingnan ko sa likod, parang more or less nasa 300 meters gap ang layo ng 4 na rider na to. Tingnan natin kung sino yung isang Go for Gold rider. Dahil meron tayong mga kaibigan na taga Nueva Ecija na Go for Gold na kasali dito sa may 23 below open category, no? So tingnan natin. Medyo lumalapit yung peloton. Pagka lumapit na sila ng tuluyan, may nag-jump. Tabi! May nag-jump na 2 rider. So magiging 6 na rider itong mga nasa harapan. And Navy and Go for Gold. Pero unfortunately, tingnan nyo, bumabagal yung takbo nung 4 na rider, no? Ina-anticipate nila yung pagdating nung mga 2 nag-jump na mga rider. So ayan. So 6 na yung nasa harapan. Tingnan natin kung 6. And eto, si Mac mga idol, BDT. Nako, ayan mga idol, maganda na yung laban kasi meron na. Tuloy nyo na yan. Pero unfortunately ay nagkakapatayan ng takbuhan. Kaya lumayo yung isang Go for Gold, humabol yung isa pang Go for Gold, Navy. And then si Mac yung hahabol. Naku mo, kagagaling lang niya sa jump. So hindi makahabol ng matino si Mac dito mga idol. So itong isang rider natin, medyo itong Bont number 074, medyo umaagwat siya mga idol. And ayan na, dumating na yung peloton dito mga idol. And inabutan yung mga breakaway. Pero meron pang 4 sa harapan. Nagdire-diretso yung 2 rider. Tingnan natin kung makakahabol sila doon sa may 4 na rider. Pero yung Navy Go for Gold tsaka yung isa pang Go for Gold, medyo bumagal yung kanilang takbuhan mga idol. Nagtitinginan sila, nagde-decide sila kung itutuloy nila o hindi. So tingnan natin sayang yung jump ni Mac kanina mga idol. Kasi kung matutuloy sana yon nung grupo ay dire-diretso, pwede siyang sumama na doon. Pero hindi ganun talaga mga idol. Merong ganung pagkakataon na hindi kakayanin na ituloy-tuloy. Nagkakahilian sila and nagkakaturuan kung sino magdadala. So ito, ang daming Navy dito mga idol, ang daming Go for Gold, ang daming D-Ray na, and then Katingko ointment. Ito mga idol, Katingko ointment. Kinain tayo ng peloton. So atras tayo ng konti, bagal tayo ng konti, no? Para makapasok yung lahat ng mga racers natin. So hindi ko alam kung naka-dire-diretso yung breakaway na 4 kanina mga idol. And hindi ko rin alam kung ilan na yung kumalas dito ng mga rider, no? So tingnan natin. Medyo napakaraming motor dito mga idol na nagpatiuna. So parang ang nangyari ay na-neutralize yung breakaway dahil doon sa may mga convoy na pumagitna between the breakaway riders and itong peloton. So meron pa dito mga konting recovery, no? And yung mga nasa likod mga idol, mukhang okay pa sila. And tingnan natin ngayon, makikita natin dito kung mayroong breakaway. Walang breakaway na nandun sa may harapan. Walang breakaway mga idol. Nabuo ulit ang peloton. Merong isa na nag-a-attempt, pero more or less ay buo sila dito mga idol. So meron na namang naka-breakaway mga idol. Tingnan natin kung ano nangyari, bakit merong naka-breakaway dito.
So ang nag-ahabol ay nagbabantay yung mga Go for Gold, tapos mayroong Navy sa harapan, Go for Gold, D Reyna, and then yan yung chase group mga idol, and then meron pa dito na breakaway, no? Breakaway na dalawang riders dito sa may harapan, D Reyna and Navy, D Reyna and Navy mga idol. So hintay natin. So yun mga idol, nag-iisa na lang yung D Reyna, kumalas yung Navy. Sundan natin ngayon. Kumalas yung Navy mga idol, nag-iisa na lang yung D Reyna dito sa may harapan, no? Si Mac nandun lang sa grupo, and then medyo malayo yung peloton. Ang problema dito mga idol, kapag tinuloy-tuloy mo to na wala kang kasama, ay mahaba-haba yung pabalik na biyahe, no? Kasi ang mangyayari niyan ay meron ka pang bali mga 20 na lusong, tapos 15 yata yung from Tuy to Balayan, tapos another 15 yung from Balayan to Matabukay, no? So 30, 45, more or less 50 kilometers, no? Siguro mga 40 kilometers yung magiging biyahe niya na solo, no? Against the full peloton. So yun ang magiging problema natin dito kapag natuloy-tuloy niya. Yun ang magiging problema niya. Pero kung ganun siya kalakas mga idol, kayang-kaya yan. So tingnan natin kung may humahabol kay D Reyna, no? Kung sino na ang humahabol sa kanya sa peloton. May solo na hindi ko alam kung ano ang pangalan ng kanyang team mga idol, pero more or less 5 seconds gap lang, and then eto na yung peloton. So mukhang inabutan na si D Reyna rider mga idol. And ito na yung tuloy-tuloy na ahon ng peloton dito sa may Batulaw. Inabutan na yung D Reyna rider natin na breakaway kanina. And tingnan natin kung sino ang kakalas dito, no? Si Rodel mga idol nandito sa likuran. Nakikita ko si Rodel mga idol nandito sa likuran. And yan, so nawala, tapos na yung matarik na portion ng ahon. Mangyayari dito, banayad na to, pero consistent yung gradient, no? Consistent yung gradient dito mga idol. Ayan si Rodel sa likuran mga idol, nakikita natin dito, kasama niya ang mga Navy na mga breakaway kanina nung umpisa, no? Breakaway kanina nung umpisa. And dahil nag-breakaway sila nung umpisa, ay nag-suffer sila dito sa may ahon, no? So tiis lang Rodel mga idol. Kailangan matiis ni Rodel to. Kung hindi ay tuloy-tuloy na ang pagkalas niya, no? So yung mga nasa harapan nagtitirahan pa, pero itong mga riders na nandito sa likod ay nagtatry lang na mag-survive. Rodel! Tuloy mo lang! So yan mga idol, bumitaw na si Rodel. Tingnan natin si Mac mga idol, hintayin natin si Mac dito. Titingnan natin kung makakapit si Mac hanggang sa taas, no? So yung isa nating rider ay bumigay na. So ang magiging papel niya dito mga idol ay domestic doon sa may final na doon sa may stage natin bukas, and then sa makalawa. So ayan mga idol, hinahanap ko si Mac kung nandito pa si Mac. Ayun, nandun pa sa harapan si Mac mga idol. Buhay pa yung ating rider. And then sa harapan mga idol, mayroong breakaway na dalawa, no? Mayroong breakaway na dalawa. So tingnan natin kung makakadayo yung dalawa na yun, no? So dito lang tayo sa may main peloton sandali mga idol. After 1 minute na pahinga, mayroong dalawang rider dun sa may harapan, at mayroong nagtatry na mag-jump na dalawang rider. So puntahan natin yung dalawang rider. So eto, mga Go for Gold yung nasa harapan, nagtuturuan kung sino magdadala. And eto yung mga chase group pa to, o sila na ang breakaway. Tatlo sila mga idol, isang bike for sex. Yun, chase group ito mga idol. And merong dalawang rider, D Reyna na naman yung nasa harapan.
And then yung isa ay Bont, Vitoria. And then yung isa, anong team itong nakaputi mga idol? Tingnan natin kung anong team ito. Tingnan natin kung anong team itong naka-white. Salt mga idol, from abroad. From abroad yung rider na to. Medyo nag-i-stretch si Salt Rider. Medyo nag-i-stretch. Watak-watak yung peloton mga idol sa likuran. And then yung 4 na rider o 5 rider na to ay maganda ang dalahan. So tingnan natin, sumisilip sa likod. Pumalit kaagad nung bumuka si Bont. Pumalit yung Com Bike for Sex. And then tingnan natin, bumuka yung si Bike for Sex. Tingnan natin kung papalit yung sunod na rider. Tumitingin sa likod mga idol. So meron silang pag-aalinlangan or tinitingnan nila kung makakalamang sila. And ayan, nagkakahilian na, ano? Si idol na 122 hindi pumapalit. Okay lang yan, basta hindi mapapansin nung mga kasama niya. Kasi pag napansin yan mga idol, magkakahilian yan. And magkakaturuan kung sino ang magdadala, no? Kung sino ang magdadala. And then eventually ay babagal, no? So ayan mga idol, puntahan natin yung peloton. Tingnan natin kung ano ang itsura. Itong harapan na mga riders ay mukhang nagkakahilian ng mga idol kung sino magdadala. Punta tayo dun sa may atras tayo konti. Tingnan natin kung ano nangyayari dun sa may likod natin mga idol. Yan, tinutulak. And eto, Go for Gold. Go for Gold. Mga riders ng Go for Gold. Ang dami nila ng mga Go for Gold. Exodus yata yung isa, yung blue mga idol. Malalakas din yung mga Exodus. Nakikita ko doon sa MOA. Yung mga executive nila ay sa MOA nag-ensayo. And mukhang aabutan na yung 5. Tumira yung isang rider doon sa may kanina. Hindi ko matandaan kung anong team yon. Pero nagkakatirahan yung 5 sa harapan. Tapos eto na yung peloton mga idol. Yan ang problema. Inabutan na yung peloton dito. Inabutan na ng peloton yung grupo. No, so meron tayong 5 rider sa harapan. Mamaya update ko kayo. And then yung main peloton ay medyo nabawasan na. Yung main peloton. And tingnan natin. Bagal tayo ng konti. Alamin natin ang sitwasyon ng karera. So watak-watak sila dito sa may ahon mga idol. Consistent gradient. And tingnan natin, hanapin natin yung rider natin na si Mac, kung nandito pa. Hanapin natin si Mac mga idol kung nandito pa. Tingin ko nandito pa yon. Basta Mac, kapit ka lang. Si Rodel kanina medyo pumigay na mga idol. Nagpaalam na si Rodel. And eto si Mac sa likod. Mga idol. So ayan si Mac sa likod. Hindi nakaabot ng tubig. Naku po, wala akong dalang tubig mga idol. Ang role ko dito ngayon ay mag-vlog. Yung aming support ay nandoon sa may pick up, no? So itong nakikita ko mga idol, merong breakaway na isang rider dun sa harapan. Tapos merong naghahabol sa kanya na D-Ray na. Dalawa yung naghahabol sa kanya as far as I can see. Tapos merong mga stragglers, no? Mga chase group na paisa-isa lang na nasa no man's land ang tawag nila doon mga idol. So eto, kapit lang dito si Mac kasi ito yung main peloton. And kung makakawala man yung mga isa o dalawang rider, tapos sa main peloton ay merong mga teams na hindi represented doon sa may main breakaway, meron siyang kasama or meron siyang matututukan na maghahabol doon sa may 4 o doon sa mga breakaway na riders, ano? So malapit-lapit na tayo sa taas mga idol. Konting tiis na lang Mac, konting tiis na lang, no? Medyo tumira siya kanina kaya tinamaan yon. Alam nyo mga idol, kapag ganun may tumitira ka lalo na sa ahon, mahirap mag-recover, no? Lalo na kung ang maintain ng grupo ay above threshold pa rin or threshold pa rin mga idol. So mahirapan kang mag-recover. Medyo matagal yung recovery mo. Dahil tumira siya kanina at nag-try siya na mag-jump, tingin ko ay naka-recover na siya ng konti, pero hindi pa yung 100%. Pantayan natin yung nangyayari sa peloton. And ito si Mac, hindi niya nakikita yung nangyayari sa harapan dahil nandito siya may bandang gitna ng peloton. And nakikita ko ang mga idols sa dami ng mga Go for Gold at Navy na mga riders. Talaga naman napakalaki ng advantage nila kasi pag nakita nila na mayroong breakaway sila nakasama, papatayin na nila yung trangkuhan sa peloton. So ito mga idol, yung Salt na kanina nakasama sa
sa breakaway ay nandito na, no, yung naka-giant na to mga idol. Yung Salt na to na jersey ay galing ng abroad yung team nila, no. Meron silang booth kanina doon sa may start finish natin doon sa may individual time trial. So ayan si Mac, kasama pa rin dito sa may main peloton, pero yung harapan ay nagkakaputol-putol na, no. So kailangan niyang gumawa ng paraan para maka-jump kahit papaano doon sa mga nag-breakaway doon sa may harapan, no. So pakita ko sa inyo kung ano nangyayari doon sa may harapan. Tingnan ko siya. Ito yung chase group 2, 4, 6, 8, 9. Malaki mga idol. Pwede itong magtuloy-tuloy. Represented dito ang Navy at Go for Gold at Di Reyna. Andito yung malalaking team, no? So kung hindi gagawa ng paraan yung mga riders dun sa likuran, ay pwedeng magtuloy-tuloy na yung grupo na to. Ito yung chase group. What about the main breakaway? Ito yung main breakaway. Naputol na, nailaglag na yung dalawang rider na to nung main breakaway. Merong gustong tumutok sa likod. So ang gagawin natin, kasi merong pumupunta sa likod natin, so tabi tayo ng konti, no? Huwag natin pabayaan na tumutok kasi kawawa naman yung ibang mga nagbe-breakaway sa harapan. So merong breakaway ulit, merong breakaway na dalawang rider dun sa may harapan. And then etong peloton ang naghahabol. Malakas yung dalawang rider na yon. Yung isang rider na nakaputi, puntahan natin sandali. Pakita ko lang sa inyo. Itong naka KKN na short, no, na rider na to na naka green, hindi pala puti. Kanina pa yan naka breakaway mga idol. Tinitingnan ko yan, more or less ay nasa parang 10 minutes na siya na solo kanina sa harapan. Inabutan lang siya nung isang rider, no. So eto, malapit-lapit na tayo sa taas mga idol. Hindi ko lang ma-estimate kung gaano kalapit ito doon sa pinakataas. Pero una tayo ng konti para hindi natin mahatak yung mga riders na nasa likuran mga idol. So ito, yung dalawang rider. So dalawa yung rider and then peloton na mga idol. Meron silang gap na more or less estimate ko ay nasa 15 seconds. 106 and yung 197, rider 106 and rider 197, no. So eto sila, malapit na sa taas to mga idol. Yung part na to ay malapit na sa taas. So tingnan natin. So nakikita ko yung facial expression nung naka blue, naka number 107 ay medyo hingal na, no. So eto lumalapit yung mga riders na nasa likod natin. Punta tayo sa harapan, tapos hinto ulit tayo para makita natin yung sitwasyon. So inabutan na yung dalawang rider kanina, no. So eto, apat na, Go for Gold. Yung dalawang rider na breakaway, nandiyan pa rin, breakaway pa rin, pero may naka-jump na dalawa. And then eto yung main peloton, ang haba nung ang tulin nung habol, no? Ang tulin nung habol. So tingnan natin. Andito pa si Mac, pero nasa likod siya ng peloton mga idol. Medyo nagdidelikado yung ating rider, no. Ibig sabihin niyan, kaya napupunta sa likod mga idol, ay nagtatry siya na mag-recover. Kaya siya nagtatry siya na mag-recover, kaya unti-unti siyang umaatras. So meron ng mga riders na mga nasa likod, mga kumalas na, nakikita ko pa mga strugglers. Pero tingnan natin, baka kasi mamaya makabalik sila. Bakit? Ang mangyayari, pagka nabuo itong peloton, magkakaroon ng hesitation kung sino magtatrangkuhan at magra-riding yan. Kapag nag-riding yan, yung mga nasa likod, kung mga sprinter yun, baka sila pa ang manalo, no? Baka sila pa ang manalo. So sabihan natin si Mac na malapit na yung pinakataas. Andito pa siya sa third to the last yung kanyang posisyon. And eto, na-flat yung isang rider. Na-flat yung isang rider mga idol, Go for Gold rider. And then ito pang Go for Gold. Isa pang Go for Gold ang nandito sa may bandang likuran, no? So tinitingnan ko ngayon mga idol, meron pa ring breakaway dun sa may harapan. Ilan yung mga riders? Puntahan natin kung ilan pa yung mga riders. Pero mukhang yung peloton ay nagre-recover dito mga idol. Nagre-recover yung peloton dito, no? Titingnan natin kung ilan yung breakaway dun sa may harapan. Mayroong isa na chaser, no? Isa, bilangin natin kung ilan sila lahat.
And then ito yung mga breakaway rider. Go for gold, go for gold. D Reyna, and another go for gold. D Reyna and another go for gold, mga idol. So ito na yung pinaka main breakaway natin. Yung leader of the peloton, leader of the group, leader of the race nandito. Dalawang go for gold and isang D Reyna. Kaya pala kung napansin nyo, yung mga go for gold kanina sa may harapan ng peloton ay pinapatay yung trangkuhan, no? Kaya pala pinapatay ng mga go for gold yung trangkuhan doon sa may main peloton. So ayan yung convoy ng go for gold nagpunta na doon sa may harapan. Hintayin natin, punta tayo sa may bandang harapan. Tingnan natin kung gaano kalayo yung main peloton dito sa may grupo, no? Just to give you a perspective of what is happening dito sa may karera. Okay? So hinto tayo dito sa gilid para overtaken lang natin. So ito mga idol, yung tatlo na go for gold, tatlong go for gold, and then ito yung main peloton. Pinapatay ng mga go for gold yung trangkuhan. Sila yung mga nasa may peloton. So, more or less 20 seconds. So update lang mga idol, yung breakaway kanina na apat ay nagtuloy-tuloy sila, ano? Nagpalit lang tayo ng battery and malayo pa yung karera na to. So update lang ulit mga idol, nagpalit lang tayo sandali ng battery kasi naubos yung battery natin. Tapos yung mga riders nag U-turn na rin. So from the U-turn point up to dun sa finish line sa may puting kahoy sa Lian ay nasa 50 kilometers mga idol. Kung ano yung dinaanan natin papunta ay yun din yung dadaanan natin pabalik. So bali lusong ng mga 20 kilometers tapos patag ng mga 30 kilometers mga idol papunta dun sa may sprint finish dun sa taas ng puting kahoy. So sundan natin yung mga riders sa lusong mga idol, pero merong mangyayari dito na hindi ko inaasahan mga idol do sa ating rider. Panoorin nyo na lang mga idol. Matulin yung takbuhan na to, matulin yung takbuhan na to. Kung yung mga sprinter ay nakakapit hanggang doon sa may pinakataas, ay makikita nyo na sila pa yung kukuha dyan sa may ano na yan mga idol. So ito, masasalubong natin yung mga iba't ibang categories dito. And parang yung sa babae, si Kim ang nakikita ko na nandito. Hindi ako sure, no? Baka mamaya mali yung aking hinala, ay yung aking nakita. So yan mga idol, hintayin lang natin. Sunod tayo sa kanila mga idol. Sakbong 65, hindi tayo dumidikit. Kasabay lang natin yung main peloton, no? Kasabay lang natin yung main peloton mga idol. Lang ya, 70 yung takbo natin, lumalayo pa yung main peloton. Grabe, napakatulin, no? Napakatulin ng takbo nila mga idol. Habol tayo mamaya pag hindi na ganun kadelikado, no? Ito ngayon, punta tayo. Tapan natin mga idol. Pero pinahawakan niya yung leg niya, yung kaliwang hamstring niya. Ibig sabihin ay pinupulikat si Max dito mga idol. And sana ay makadikit pa siya, makarecover sa kanyang pulikat at makadikit pa siya dito sa may main peloton. Andito lang siya, pasok pa siya dito sa may convoy natin mga idol. So pwede pa yan, pwede pang makahabol, pwede pang makahabol. Kasama pa siya ng main convoy, ano? So yan, nag-i-slow down yung convoy. So yan yung pagkakataon niya para makasama, no? Para makakapit ulit. Doon sa may main peloton kapag nag-slow down yung main convoy.
eto na tayo mga idol sa may gawing Tuy ulit, no? So, update lang, si Mac ay kumalas sa lusong. Masyadong magaan si idol, no? And hindi pa niya kaya itong mga magpo-pro na to mga idol. So bawi tayo bukas, try natin bumawi bukas, no? Kung kaya. So eto, merong Espanya Racing Team at isang Go for Gold na nandito sa may harapan, no? Tingnan natin kung kakayanin lang magtuloy-tuloy. Tinitingnan ko sa likod, merong mga nag-jump na mga riders, and mukhang buong peloton na naman. And sumukli na naman ang Go for Gold. Go for Gold na naman ang sumukli mga idol. Solo ang kanyang atake. Sukli na ba nung inabutan, tamang-tama nung inabutan yung kanyang teammate ay sumukli siya ng sakto. And ayun, mayroon pang isang Go for Gold na hahabol, pero hindi sila pinabayaan ng D Reyna, no? Hindi sila pinabayaan ng D Reyna. So kaliwat kaliwa ang atake dito mga idol, no? Medyo nabawasan na yung ating main peloton. Tingnan natin kung sino ang kukuha dito sa mga riders na to. Napakarami ng Go for Gold, pero hindi nagpapatalo ang Navy. Napakarami din ang Navy. Napakarami din ng Exodus, no? Dami rin ng Exodus. And sino pa yung marami? D Reyna. Malalakas naman ng mga D Reyna. Yung mag-isa na rider na Go for Gold ay inabutan na mga idol. And meron ng panibagong nabumuong breakaway doon sa may harapan, no? Meron ng panibagong breakaway na namumuo doon sa may harapan. Merong 5 rider, pero ang gap lang nila ay segundo lamang. So ito ay hindi masyadong makakalayo. Magaganon lang mga idol. Kayang-kayang habulin ng peloton, lalo na ito ay false flat na palusong. Dito lang tayo muna sa may gawing looban. So buo na naman ang peloton. Ito yung sinasabi ko mga idol, may pag-asa pang makadikit si Jopay dito, lalo na kung walang breakaway at nagkahilian itong mga riders kung sino ang magdadala ng trangkuhan. So ayun, meron na namang umatake mga idol. D Reyna sa bandang kanan. Hindi yata D Reyna yun mga idol, iba ang kulay ng jersey, no? Pero magka-teammate yung dalawang umatake. Ayun sa may harapan. And tingnan natin, lumalayo yung dalawa. So syempre, hahabulin yan. It's either Navy or Go for Gold ang hahabol, and Navy yung nasa harapan mga idol. Hindi nila pinabayaan yung dalawa na nag-a-attempt na mag-breakaway. So ito ay false flat mga idol na palusong. Ang hangin natin ay nanggagaling sa bandang kaliwa. So medyo hindi advantageous para sa mga breakaway. And ayan, inabutan na yung dalawang riders dito mga idol. And syempre, ka-counter yung Go for Gold. Yung iba kasi, dito makikita nyo dito sa loob ng peloton ay nakasabit lamang at nakakapahinga. So ayan, meron na namang tumira na isang rider. Walang tumek mga idol, walang tumek dun sa may rider na tumira. And medyo lumalayo na siya mga idol. Tingnan natin kung sino check, Navy or Go for Gold. And D Reyna, yun lang naman mga idol, no? Navy, Go for Gold, or D Reyna. Go for Gold ang tumira, and D Reyna nag-jump sa may gilid mga idol. So one rider, medyo nakatutok siya sa mga motor na nasa harapan, pero hindi naman niya sinasadya yun. Siyempre, dahil yung mga motor dapat ang umalis dun sa may harapan. Go for Gold ang humahabol, D Reyna hinahabol ang Go for Gold, pero yung isang rider na nasa harapan ay nakalayo siya ng tuluyan mga idol. Pero malayo pa to, siguro nasa 20 kilometers pa papunta dun sa may finish line. 20 kilometers papunta dun sa may finish line. So medyo hindi tayo makakasigurado na siya na yung kukuha ng stage, dahil solo effort yun, no? Solo effort. Napakalalakas pa naman ng mga riders dito sa may main peloton. Andito si Joey De Los Reyes, kilala ko yan mga idol, napakalakas niyan magdala. And parang lumayo na yung nag-iisang rider, no? Speaking of Joey, eto si Joey De Los Reyes mga idol. Puntahan natin yung breakaway na rider. Tingnan natin kung nakalayo ba siya.
Hindi tayo makakapunta kasi mayroong nagka-counter attack. Mayroong nagka-counter attack. Hindi tayo pwedeng sumalubong, no? Hindi tayo pwedeng sumalubong. May nagka-counter attack. Ayun, malayo yung isang rider, no? Kung titingnan ko dito mga idol, ang kanyang gap dito sa main peloton nasa 20 seconds, no? Considering na patag to, malakas yun mga idol. Considering na patag to, malakas yung breakaway niya na yun. Pero yun nga, tingnan natin mga idol kung makakatuloy-tuloy siya, no? Kung makakatuloy-tuloy siya ng pag breakaway. So mayroong D-Ray na naman humahabol, Go for Gold kasama nila, Navy din kasama rin nila doon sa may harapan mga idol. So yan, medyo clearing, puntahan natin yung harapan. Nag-breakaway yung isang D-Ray na, huli natin yung nag-iisang rider, hindi siya D-Ray na mga idol, sorry. Eto na mga idol, anong rider number 184. Tingnan natin kung anong team ito, no? Hindi ko siya nakita na nagbe-breakaway kanina doon sa may ahon. And mukhang sabit-sabit lang siya kanina doon. Yung rider 184, napakalakas mga idol. And asan yung peloton? Malayo yung peloton. Malayo yung peloton. Ayan, nag-time trial mode na siya. Tingnan natin kung maitutuloy niya to mga idol. So ito si White Mix sa ating gilid, no? Si White Mix kasama natin dito sa breakaway. Pabayaan natin siya mag-cover. So hintayin natin yung peloton, no? Hintayin natin yung peloton. So meron silang marshal making sure na hindi siya makaka-draft dun sa mga convoy niya. So hintayin natin yung main peloton. Tingnan natin kung makakadikit. Orasan din natin yung main peloton. So eto na, paparating na sila. Paparating na yung main peloton. Parang ahas, merong mga tumitira at nagche-check. Naka-breakaway, merong breakaway na or chase group na 4 o 5 rider mga idol. Tingnan natin kung sino-sino to. D-Ray na yung Go for Gold, syempre nandito. Exodus, no? Yung isang rider, hindi ko alam kung ano ang kanyang team, yung nakapula, no? Then yung naka-blue na nakaharapan, parang TCG, not sure mga idol. And tinitingnan ko yung main peloton. Mayroong mga nagsisipag-jump, mayroong naghahabol. Hindi lang siya hindi isang grupo kung hindi pa jump mga idol. So balikan natin. Maganda yung palitan nitong chase group. Mukhang aabutan nila yung breakaway na nag-iisa lang sila nagpapalitan. Pero eto na yung dalawang chasers. And then eto yung peloton sa may likuran nila mga idol. So neutralize na naman ang ating karera. Magkakasama-sama na naman. I spoken too soon. Hindi pa mag-neutralize kasi ayan, nag-jump yung isang rider. Na kamukha nung teammate niya, yung kamukha ng uniform ng isa sa harapan na hindi ko ma-identify kung anong team. Nag-jump, no? So ayan, na-encourage niya na mag-jump yung mga ibang riders na mayroong panglakas. So ayan, check lahat, nag-jumpan lahat mga idol, na-encourage na magsipaghabol. So tingnan natin, eto mga Navy nasa harapan. Navy, Go for Gold, Excellent Noodles, D-Ray na. Ang dami nila mga idol. So pabayaan lang natin na dumiskarte sandali itong mga riders, and then magja-jump tayo papunta sa harapan. Ayan, may nag-jump. Yun nga sinasabi ko, ayoko mag-jump kasi baka meron tumutok sa atin. Pabayaan lang natin sila. And ayan, meron din dito Espanya, no? Meron ito yung KKN, itong 197 kanina, breakaway ito sa ahon. Ang lakas niya mga idol. So ngayon kasama pa rin dito sa peloton, hindi ko malas, no? So ayan, merong nabuong grupo doon sa may harapan na may malaki, no? Malaki yung grupong nabuo doon sa harapan. Tingnan natin kung sino-sino yun. Okay, so here are the main breakaway na halos kasing laki ng peloton. 2, 4, 6, 8, 9 Go for Gold, TCG, D-Ray na, Exodus. Andito lahat mga idol. Wala yung Navy, walang Navy dito.
Kaya pala naghahabol yung mga Navy sa likod, mga idol. Kapag ganito karami ang breakaway, tendency niyan ay hindi magtuloy-tuloy. Dahil ang nangyayari dyan ay nagkakahilian kung sino ang magdadala, no? Nagkakagulangan, mga idol. Mayroon lang mag-skip ng turn dyan sa mga iba dyan, sa ibang mga riders dyan, ay mapuputol na ang kanilang palitan ng matino. So ayan, sumisenya si Idol 074 ng Bond Cycling na pagpalitan sila, no? Pagpalitan sila. Maganda ang dalahan, mga idol. Nakikita ko ay wala pang nag-i-skip. Tingnan natin pagdating sa harapan kung merong mag-i-skip, mga idol. Merong nagja-jump na isang rider, tingnan natin. Hindi, yung kanina yon, no? Yung kanina yon na naputol. Yung kanina yon na hindi nakadikit na isang rider. So eto, mga idol, ang problema, yung mga convoy ay nagsisunuran dito sa may lead. So ang nangyari, dala-dala nila yung peloton, no? Dala-dala nila yung peloton, mga idol. So etong ride o isang breakaway ay ma-neutralize because of that, no? Kasi nagkakaroon ng unintentional na drafting, no? So tingnan natin. Umagal na, mga idol, yung takbuhan dito sa may main breakaway. Ibig sabihin na to, aabutan na sila ng main peloton, no? Ganitong takbuhan, 39, 38. Naku po, ayan, buo na ulit ito, mga idol. Buo na ulit ito, sama-sama na ulit. And ayan, may sumukli. Hindi ko alam, sigurado parang Espanya. Parang Espanya yon, mga idol. Espanya, D-Ray na. Espanya, chinek yung D-Ray na, pero hindi niya tinuloy yung kanilang pag-check, no? So ayan, mga idol, habulan na naman. Hanggat walang na-establish na breakaway ay ganyan ang mangyayari. Suklian ng suklian, no? Suklian ng suklian. So nandito na tayo sa Balayan, mga idol. Update lang, mayroong 4 na riders na nasa harapan. Medyo makipot yung turn na to. Kaya ingat lang, mga idol. Kaya ito, tinitake nila ng 35 km per hour. Buti na lang tapos ng umulan, no? May bakas ng ulan pero tapos na, no? Kanina may nagsemplang dito nung time trial. And puntahan natin yung nasa harapan, mga idol, para ma-update kayo kung ano nangyayari. Nagra-riding yung mga nandito sa likuran, and yung 5 sa harapan o 4 na nasa harapan, syempre matulin yun, mga idol. So puntahan natin, medyo malayo siya. So eto, mga idol, yung 4 sa harapan, 2 go for gold, isang go for gold, isang Navy, isang D-Ray na, at yung isang breakaway na rider doon sa harapan na hindi ko alam kung ano pa rin ang pangalan niya, mga idol. Kaya pala ganun ang takbuhan ng peloton, mga idol. Nandito yung 3 team na malalakas, napatay nila yung trangkuhan. Nag-breakaway yung isang rider sa harapan. So tingnan natin kung matutuloy niya yun, yung breakaway niya na yun. 3 versus 1, mga idol. Tumitingin-tingin siya sa likod. Yung rider na breakaway sa harapan, tumitingin-tingin siya sa likod. Inaalam niya kung gaano kalayo yung mga riders, no, na sumusunod sa kanya. So eto, tinitingnan ko rin yung likod natin, mga idol. Malayo yung peloton, pinatay na yung trangkuhan, ano? Pinatay na nung 3 team na represented dito sa harapan. Pinatay na yung trangkuhan doon sa may main peloton. At palayo na sila ng palayo, no? Palayo ng palayo. And yung 3 to, mga idol, pinapabayaan nila yung nag-iisang rider doon sa harapan, no? Nagme-maintain lang sila, and pinababayaan nila na mag-suffer yung nag-iisang rider doon sa harapan. Dahil ayan, eto,
Sinasabi nung si Tokno ito, si Tokno ito mga idol, kung hindi ako nagkakamali, siya yung nagpapakarera ng secret race. Sinasabi niya na lumalayo kayo. Lalayo talaga yun mga idol, dahil pinapatay ng Navy, ng Go for Gold at ng D-Ray na yung trangkuhan sa likod, no? So andon, dapat maghahabol doon ay yung sino ba? Espanya, no? Exodus. Yan, Espanya, Exodus. And then yung iba pang mga wala dito, yung hindi represented dito. So yung isang rider sa harapan, kung napansin nyo, medyo bumagal yung kanyang pacing. Sinasabi niya, nanghihingi siya ng tubig, no? So yan, tinitingnan ko sa side mirror, malayo yung pinaka-peloton. So eto, 4 na silang magkakasama. Sabi ko nga ba, yung 3 ay nagpe-pacing lang. Unti-unti nilang nilalayo yung kanilang grupo doon sa may main peloton. And ayan, eto na, more or less, eto na, tingin ko yung maghahari or mananalo dito sa karera. Isa sa kanila ang mananalo dito sa stage 2 mga idol. Hanggang ngayon, lumalayo pa rin yung main breakaway na tong 4 dun sa may main peloton. Tinitingnan ko sa side mirror, and paliit sila ng paliit, no? So ang nangyayari, yung mga convoy ay nagsipuntahan na dito sa may harapan. Nagpuntahan na sila dito sa harapan dahil gusto nilang mabantayan yung mga riders nila. So meron dito na convoy ng Go for Gold, convoy ng D-Ray na, convoy ng Navy, okay, at convoy na tong Team KKN, no? Hindi ko alam yung Team KKN. Doon sa mga nakakaalam mga idol, comment nyo lang sa baba para malaman natin, para kinabukasan ay alam na natin kung taga saan ang mga Team KKN. Kasi yung 3 team na nasa harapan, kilala na natin yan. Malalakas yung team yan, no? Madami yung mga members, and talagang salang-sala, diba? So tingnan natin. So yan, yung mga convoy ng Go for Gold nagpatiyo na, no? Yung pang Navy, no? Yan, mga idol. So nakakuha ng tubig yung Go for Gold. Navy yata, D-Ray na yata, parang hindi nakakuha mga idol. Pero mukhang napakalakas din nung D-Ray na mga idol. Maganda ng ano siya, confident siya mga idol. Ang problema dito, yan, yung mga convoy, nauna pa. Unahin nyo yung mga siklista, mga idol. So yan na, umabot, may nag-jump na grupo, D-Ray na, Exodus, Espanya, Exodus. Di ko alam yung number 142 kung anong team siya mga idol. Actually, Williams pala yung team niya mga idol, from Cebu. Ang pangalan niya ay Miso mga idol, and isa siya sa mga ibinilin sa akin na rider na dapat kong tulungan nung teammate ko from Cebu na si Raymond. Team na malalaki, no? So umatake si number 142. 142 umatake dito sa may ahon. Ito yung makunat na part, pero maiksi lang to. After nito ay lusong, and then dumiretso siya mga idol. Dumiretso siya at iniwanan niya yung mga kalaban niya na to. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon. So 142, then Go for Gold, and then KKN. Ano nangyari kay KKN? Tumingin na lang si KKN mga idol. Pinabayaan niya na yung ibang mga riders ang maghabol, no? So Navy ang kailangang maghabol dito, D-Ray na ang kailangang maghabol dito. Ayun, naghahabol na yung isang D-Ray na. UST or Espanya ang naghahabol mga idol. So yan, Navy andito sa likuran. So tatlong rider yung nasa harapan mga idol, and mukhang nagkakahilian itong mga riders. Actually, dahil merong D-Ray na dun sa harapan, siyempre hindi hahabol yung D-Ray na. Dahil merong Go for Gold dun sa harapan, hindi hahabol ang Go for Gold. Although walang Go for Gold dito sa may chase group natin, no? Walang Go for Gold dito sa chase group natin. So tingnan natin kung matutuloy nung 3 doon sa may harapan, no? We are trying to make sure na hindi tayo nakakaabala o nakakatulong ng hindi sinasadya doon sa mga riders na sa likuran. Kaya tumitingin tayo dito sa may likod natin. And medyo nagkakahilian itong mga riders na chase group.
Then D-Reyna umatake, sinundan ng Exodus. Exodus nasa likuran, UST Espanya, yung dalawa na to nag-iwan mga idol. Tingnan natin kung ano gagawin. Binantayan ng D-Reyna yung Navy na rider. Nag-jump siya bigla mga idol, nag-jump siya pero yan, hinarang, hindi niya tinuloy. So yan, tingnan natin kung merong rider sa likod. And yan, medyo naglalaro ito, nakikiningan. Tingnan natin yung cohesion nung tatlong breakaway o dun sa harapan at saka nung dalawang chase group. So eto yung dalawang chase group, D-Reyna and then Exodus. Yung nasa harapan ay D-Reyna. D-Reyna ba to mga idol? Hindi ko alam. D-Reyna, yung nasa harap na harap. Hindi siya D-Reyna mga idol. Iba yung linya. And then ito naman ay Go for Gold. And then GC, ano ba tong isa na to? Yung 142, no? Tingnan natin kung anong team itong number 142, no? So may gap sila dun sa may chase group na pangalawa. Pero ilang segundo lamang, no? Ilang segundo lamang ang gap nila, no? Pag nag-relax ito, aabutan ng dalawa mga idol. So nakikita ko, tinitingnan ko yung dalawa sa likod. And puro si D-Reyna ang nagdadala. Tama lang din siguro dahil walang D-Reyna na rider dito sa harapan. Okay? So tinitingnan natin, ito na, didikit na yung D-Reyna and Exodus. D-Reyna and Exodus and Go for Gold andito na. So 5 rider na nasa harapan, and then yung chase group kanina na parang nasa 5 riders din. So match mga idol. Ito ay isang team pursuit. Team pursuit na tinatawag. Okay. Medyo nakikita ko yung sipa nila mga idol, parang nagre-relax, no? Parang hindi nila sinasagad yung sipa. Yan. So tumitingin ako sa likod. Exodus nag-jump, medyo may gap. Tingnan natin ang mangyayari mga idol. Tingnan natin ang mangyayari. Ahon. Tapos doon sa may part na yun, mga 200-300 meters, tapos na yung ahon, and then lusong na, and then patag na yan hanggang makarating na ng finish line. Tumitingin ako sa likod mga idol. Huminto tayo sandali, pakita ko sa inyo yung sitwasyon dito mga idol. Dito last 100 meters and then lusong na, no? Last 100 meters lusong na, then matulin na yan mga idol papunta dun sa finish line. Pero pakita natin kung ano yung sitwasyon sa likod. Nasaan yung mga chase group, kung aabutan pa ba yung 5 rider na nandito, no? Tingnan natin mga idol. So ayan, lulusong na sila. Bagal tayo. Tingnan natin yung sitwasyon sa likod, kung andyan yung chase group. 5 din yun mga idol, 5, no? So tinitingnan ko sa side mirror, malayo mga idol. Malayo yung chase group. Pero nag-iisa na lang yung chase group. 1, 2, 3. Tingnan natin. Go for Gold, Exodus. So yung Exodus dito dapat hindi papalit, no? Yung Exodus dito dapat hindi papalit dahil meron siyang teammate sa harapan. Yes, yun nga ang ginagawa niya, no? And merong isa pang rider na humahabol sa likuran, no? Na gustong mag-jump dito sa may 3 rider. Kapag nagtulong-tulong yung 5 rider sa harapan, hindi na aabot yung 3 na to. Depende na lang. O pumalit yung Exodus. Dapat di ka pumalit idol. Huwag kang pumalit. Siguro hindi niya alam na meron siyang rider sa harapan, no? Merong naghahabol na isang rider sa likod. Okay? Merong naghahabol na isang rider sa likod. Lumalapit yung 5 rider. Siguro naglalaro na sila, no? Naglalaro na sila. So ito.
lumalapit din yung isang rider na nasa likod, no? Pabayaan natin na makapunta siya. Kung pupunta siya, wag nating tulungan. And ito yung Salt, mga idol. Ito yung sponsored ng Salt. Okay, so wala nang rider sa may likuran. And bumagal yung 5 dun sa may harapan. Lumapit sila. Pumapalit si Exodus. Hindi niya siguro alam na meron siyang rider dun sa may harapan. Hindi niya siguro alam na meron siyang rider dun sa harapan, mga idol. Kaya pumapalit siya dito, no? So puntahan natin itong nasa harapan. Tingnan natin kung ano nangyayari. Nagka-cut and mouse sila, mga idol. Kaya ang pwede ditong mangyari ay abutan sila nung 4 na riders. 4 na riders na nasa likod, no? Baka abutan sila. Medyo matulin din, no? Dahil merong nagtatry na mag-breakaway, matulin din yung takbuhan. Pero pagka inabutan yan at nagpagal sila, abutan sila nung 4 na riders na nasa likod, no? Pagka nagpagal ito, mga idol. Kapag nagpagal ito. Nako, dumikit. Ito, inabutan niya yung breakaway na isang rider. Inabutan yung, ibig sabihin yan, magnu-neutral yan, mga idol. Babagal yan, babagal. And ayan na nga, bumagal na nga. And ito yung pagkakataon nung 4 na rider. Ito yung pagkakataon nung 4 na rider para dumikit, no? So tingnan natin, mga idol. Tingnan natin ang pagdikit nung 4 na rider. So tsaga-tsaga lang talaga. Kung ikaw ay naiwan at hindi ka na nagtsaga, ay hindi ka natidikit, diba? Buti na lang matyaga itong mga, dalawa lang dumikit. Asan yung dalawa? Andito sa likuran, mga idol. Sa likuran pa yung dalawang rider. Bigyan natin sila ng space. Bagal tayo ng konti para po overtake natin sila. Go for gold. And ano ba itong team ng isa? Rafi Tulpo, mga idol. Itong naka-green sa likod, no? And yung nasa harapan, nagka-cat and mouse, naglalaro-laro. Inaalam nila kung sino ang dapat magtrangko. So kaya, mga idol, yung 2, 4, 6, bakit nagtatrangko si Salt, mga idol? Hindi niya dapat ginagawa yun. Dahil maraming ibang teams na malalakas. Kaya sa kanya merong go for gold dito. Dalawa yung Exodus. Bakit niya dinadala, no? Hindi niya kailangang dalhin yan. Dahil nag-uubos siya ng energy ng walang katuturan. Actually, masama mang sabihin, ano? Pero bakit siya ang nagdadala? Pwede na siya ang magdala kung siya ay lamang sa individual time trial, o kaya naman may hinahabol siya. Kung siya ay may hinahabol sa individual time trial na oras, hinahabol niya ang GC. So pwede yun na kaya na siya ang nagdadala. Yan. So yan, mga idol. 2. And dumikit na yung dalawang rider. So tsaga-tsaga lang talaga. Ito yung sole representative ng Go for Gold, no? Yung dumikit, sole representative ng Go for Gold. And then yung iba naman, itong nasa likuran, ay Rafi Tulpo in action, no? Rafi Tulpo in action. Dito, mga idol, may konting error ako. Akala ko ang finish line ay sa baba ng puting kahoy, kung saan naroon din yung finish line kaninang umaga dun sa may individual time trial. Nun pala ang finish line ay sa taas. So dito akala ko malapit na yung finish, pero hindi pala, mga idol. So yun lang, kailangan ko lang sabihin sa inyo yun, mga idol.
Sino nagdadala? Exodus ang nagdadala mga idol. Bakit niya dinadala? Meron siyang teammate sa likuran. Siguro yun ang sprinter, no? I don't know the reason kung bakit sila dito nagtatrangkuhan pa ng gano'n na mahaba, no? Pero wala namang rider sa likod na naghahabol sa kanila, no? So ayan na naman si Salt. So siguro nga may hinahabol sa GC, kaya gusto niyang patulinin yung takbuhan ng grupo, no? Kaya ganyan mga idol. So ayan na mga idol. Tingnan natin, Rapid Tulfo in action. Itong number 142, hindi ko pa rin alam kung ano ang kanyang team. Mamaya alamin natin mga idol, paskil nasa baba, alamin natin yung mga teams do sa list, no? Dahil hindi naman to live, meron tayong pagkakataon para alamin to. So eto na yung final sprint, last 1 kilometer. So yun nga mga idol, mali ang aking pagkakaintindi. Pinaliwanag kasi sa akin ng isa sa mga riders na ang finish daw ay dito sa baba, pero doon pala sa taas. Ito na ba ang finish o sa taas pa? Sinabi kasi kanina ay ang finish daw ay dito lang sa baba, pero wala akong nakikitang arko dito sa baba. So malamang ang finish na to ay sa taas mga idol. Okay? So yan, nagkakatinginan sila, parang neutral na mga idol. Takbo natin 51-52 pa rin. Slightly downhill itong part na to mga idol, kaya ganyan ang takbuhan. Tumitingin sila sa likod, huwag ninyong tingnan sa likod kasi malayo na yung peloton. Ay hindi mga idol, I might be mistaken, kasi yung peloton, nakikita ko yung mga motor sa likod, nakikita ko yung mga headlight nila ay lumalapit yung pinaka main peloton. So merong nag-breakaway na tatlo mga idol, at nasama pa yung dalawang Exodus yata yung napunta sa harapan. Naku po, mukhang makakalayo pa to mga idol. At binabantayan nila yung Go for Gold. Binabantayan nila yung Go for Gold. Why are they doing that? Mga idol? Ang takbo na lang dito 40. And ayan, lumayo yung tatlo sa harapan. Tingnan natin kung kaya nilang habulin yung deficit na to. Medyo malayo mga idol, and maganda yung sipa nung palitan nitong tatlo, no? Go for Gold at dalawang Exodus. Go for Gold and dalawang Exodus. Tuloy mo. Hop, dalawa na lang ang nasa harapan mga idol. Dalawa na lang yung nasa harapan. Naiwanan na yung Go for Gold, yung Exodus na isa, no? So parang dinala niya, nag-sacrifice siya para dito sa may teammate niya. So sana worth it naman yung kanyang pagsasacrifice mga idol. Kasi kung hindi magiging worth it, nako sayang naman, no? Una tayo dito kasi may off-road dito mga idol. Meron pa ditong off-road, so kailangan ay mauna tayo dito para hindi natin maabala yung mga riders, kasi baka mamaya maipit sila dito, no? So yan, nakaraan na tayo. Hintayin natin ngayon yung birahan nung dalawang riders. Asan yung dalawa? Eto yung dalawa. Yung humahabol sa kanya nasaan? Hintayin natin ang konti yung humahabol mga idol, para magkaroon tayo ng idea gaano kalayo yung mga humahabol sa kanila. Hintayin natin. Eto lang. More or less ay 10 seconds. 10 seconds gap. So ito, tingnan natin kung didikit, no? May gap ulit, tapos ando na sa likod yung mga riders, no? Okay. Hindi sila lumalapit dun sa may dalawang rider na nasa harapan. Excellent, nakahabol ang excellent. Kanina mga idol, wala yung excellent na to. Kung tatandaan nyo yung kaninang video natin, wala yung excellent na to. Sa ang naghahabol dun sa may harapan. Medyo malapit-lapit na tayo mga idol. Pag malapit na, pupunta tayo sa harapan para bantayan natin yung dalawang riders na magre-remate. Okay? So alam ko naman kung saan yung point, kung saan sila dapat magremate. So bantayan natin.
kung saan yung mag-uumpisa yung remate nila. So ito mga idol, Excellent ang nagdadala, Exodus, D. Reyna, GFC Williams, Mark. Ito pala yung taga Cebu mga idol, yung tauhan ng aking teammate, ang bataan ng aking teammate si Raymond Lim Chesing mga idol. Shoutout kay Boss Raymond, no? So ito yung bata mo sa may harapan mga idol. Lumalapit sila doon sa may dalawang rider. Pero maganda pa rin yung sipa ng dalawang rider. And malapit na yung remate mga idol. Siguro from here ang remate ay nasa start ng remate nasa 500 meters. Tingin ko, puntahan natin, lapitan natin mga idol, kasi hindi lumalapit yung grupo na to dito sa may dalawang rider, no? So eto, papatag dito ng konti mga idol. Wag lang magkakahilian yung dalawa na to ay isa na sa kanila ang kukuha, no? So tingnan natin, wag lang magkakahilian kung sino sa kanila ang tatrangko ay sila na ang isa sa kanila ang kukuha, no? Lumayo yung nasa likod, yung chase group. Lumayo yung chase group mga idol. Go for gold, Exodus, who will win the second stage of the Tour of Patabungkay 2023. So ayan na yung familiar na finish line mga idol. Pagtapat doon sa may asfalto, malamang simulan na yung remate. Tingnan natin kung gano'n ang mangyayari. Kung laspag sila, mas late pa, no? Malayo yung nasa likod. Tingnan natin. Hindi sinimulan, pero eto na, may karga na. Tingnan natin kung sino. Ayan na. Go for gold, Exodus. Go for gold, mga idol. Go for gold ang kumuha. And sino naman dito sa may remaining group? Excellent noodles ang kumuha mga idol. And ang kumuha mga idol ay Go for Gold. Actually, taga sa amin yan si Joshua Gatmaitan mga idol, taga Nueva Ecija. And ang pangalawa ay ang Exodus, pangatlo ay Excellent mga idol. Yung panglima, yung Williams mga idol, ay taga Cebu na rider ng teammate ko na si Raymond Lim Chesing mga idol. Diba si Mac mga idol ay nalaglag kanina dun sa may lusong. So ang naging pwesto niya dito sa karera ay pang 51. Umabot pa siya dito sa may first page ng finishers list. Tapos si Rodel naman na sa ahon pa lang ay kumalas na, ay naging pang 68 naman. Huwag kayong mag-alala mga idol, ito yung stage 2. Sa stage 3 bumawi sila mga idol. So hintayin nyo na lang yung video, susunod na yun mga idol. Woo! Oo. Ikaw yung ni Raymond? Ha? Sino nagkapot sa yung tubig? Wala. Nangingi ka na lang. Sabi ko, hindi ko kilala yung jersey mo kasi sa likod walang Williams.